yung nakikita nyo, may mga letters dyan or may mga pangalan, di ba? So, normally, naka-embed dyan yung pangalan ng company like BDO, Paymaya, or GCash. Normally, nirarumble nila yan. Okay, nirarumble nila yan to mimic yung website. Pero, sa pag-advance ng ating technology and evolve natin into electronically dependent world, di ba? May mga bagay talaga na pati mga scammers, kawatan, yung mga mahilig mag-take advantage ng mga tao is nag-evolve din. Nagkakaroon din sila ng mga adjustment para makasabay sa paglago ng technology. And kamakailan lang, 'di ba? Nakita natin na may mga online scamming na naman na nangyari at ang pinaka-latest is yung GCash. 'Di ba? So, yung sa GCash na 'yon, ang mga speculation is yung mga link na ipinapasa sa ating mga telepono na embedded with virus na pwedeng mag-cause para ma-penetrate yung ating mga personal account. Now, there's another new one. Ito ngang squishing. But bago po ako magpatuloy, welcome sa akin channel. Please don't forget to like, share, and subscribe na rin po and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Kung mayroon po kayong suggestion, comment, or sariling opinion or correction dito po sa aking mga sinasabi, please leave it on our comment section and hopefully, di ba, you can share knowledge, and if I'm wrong, I'll accept and I'm open for any suggestion or criticism. Alright, so balikan nga po natin ano ba itong squishing. Diba? Kasi meron na tayong phishing. Okay? Tulad ng sinasabi dyan, phishing like scam involving text messages, phishing, phone call naman. Ano ba yung squishing? Meron pa ako nakuhang video clip na kung saan mismong yung may knowledge about technology ang magpapaliwanag. And I always want to show you a video containing those explanation para mas reliable yung aking mga sasabihin. Okay, so ano po ba ang squishing according kay DJ Chacha at sa kanyang guests? Sir Angel. Good morning, Sir Angel. Si Chacha po ito. Kasama ko po si Manong Ted dito po sa True FM. Eto na, Sir Angel. Magandang umaga po sa inyo. Sir Angel, bukod dun sa, meron tayo na unang phishing, na scam din. Meron din phishing. Ano naman po itong bago ngayon na phishing daw? At anong pagkakaiba nito dito sa phishing at phishing? Ang phishing, nagsimula yan nung nagsimula din tayong gumamit ng mga QR codes. Itong QR codes, scan mo lang sa camera ng cellphone mo, then it will provide you the link where you're supposed to go, to access. So, for those, yung sinasabi nilang QR code, yun yung malimit ng gamitin ngayon. Na kung anong parang may abstract drawing sa loob ng box, and talagang gamit na ngayon kasi mas mabilis talaga yun. Kumbaga i-scan mo lang siya through your camera. Now if your phone have this ability to capture mga QR code, direct kang idadalhin kung saang link ka man pupunta para sa mga babayaran mo, sa mga website na gustong dalhin ka using the QR code. Yun na, pinaka-shortcut, pinaka-mabilis na, hindi ka na magta-type pa ng mga URL. So using yung QR code na yun, which is gamit na gamit, kahit saan ka ngayon gumawa ng transaction, QR code yung pinaka-mabilis. Dahil in a seconds, makakarating ka na doon sa
sa site na gusto mong puntahan. So ito po yung yan po yung itsura ng QR code. So iba't ibang klase po yan ng QR code, no? So depende yan kung paano kini-create ng system yung QR code na yan. Website. So ito naman dahil marami na gumagamit, nagte-take advantage ang mga cyber criminals or scammers na tinatawag natin para makabiktima ng mga consumers. Ang ginagamit nito nung una, ginagamit lang ito sa mga malalakihang companies, mga 2015, 2016 ginagamit. So, ibig sabihin, during those days, di ba, early 2015-16, so ang tagal na, di ba? And sa malalaking kumpanya lang siya ginagamit before kasi mas marami ang kumaga, malaki kagad yung may scam mo. Di ba? Kung kumpanya mga dadalihin mo, di ba, isang scamming lang, malaki kagad yung matatangay mo. Kaya lang siguro, maybe, di ba, napapansin, nakikita na, and the company, yung mga kumpanya is nagiging tight na yung mga security nila, yung kanilang mga firewalls, yung mga antivirus nila para ma-check yung mga ganitong klase ng scamming. That's why they go to the public. Diba? Public na yung tinitira nila kasi unang-una, siyempre, hindi mo naman alam yan eh. Basta ikaw, nagamit mo at naging okay, so okay lang sa'yo. And mas malaking target ngayon kung population at public na. Although maliit yung makukuha mo, may scam mo, pero sa dami naman yan na pwedeng may scam, diba, yung ratio is malaki rin na possibility na kung kumita ka, and hindi naman lahat, karamihan nakakaalam, and hindi naman karamihan din para intindihin pa yan, lalo na kung maliliit lang yung nakukuha. And most likely very seldom yung magre-report. At kung mag-report man itong mga na-scam na to, it takes how many months, years bago magkaroon ng resulta. So that's why maybe they go sa public na at iniwan na nila yung mga malalaking company. Ito, pinapadala sa mga through email, no? Para maka-linlang sila na magbayad yung company ng pera sa isang bank account na bogus using the QR code. Ang problema ngayon hindi na lang mga malalaking companies ang binibiktima, pati yung mga individual users ngayon binibiktima na din through the use of malware embedded or malicious links embedded QR code. So ngayon, ang ginagawa nila, dati, kung sa malalaking kumpanya, is through email. Ngayon, yung mismong QR code, may mga embedded malware na. Okay? Mayroong silang ginagawang script or program na idinadagdag. Tapos, itatago nila ngayon yun doon sa QR code. Na pag yun, pumasok sa telepono mo or sa computer mo, mag-i-stay siya dyan on a certain period, or pwedeng pagpasok niya dyan, i-penetrate niya yung mga personal account mo, targetin yung mga personal account mo, or makita nila yung mga password mo, or magkaroon sila ng direct para mamimirror yung ginagawa mo sa computer mo. Parang virus din siya, kaya lang ito mas mahirap makilala na ngayon. Kasi noon yung mga virus, alam na natin, through email, may link kang pipindutin. Diba? So, ito, dahil nga wala kang nakikitang link, wala kang nakikitang mga URL, so, ang tendency mo, scan mo lang agad. Pero, hindi mo alam, within the program of that QR code, may mga embedded Trojan horse or mga malware na oras na pumasok sa iyo yan at gamitin mo yung mga personal account mo, yun na, it's either makapture nila kung ano yung mga credentials mo, or mag-mirror yung ginagawa mo doon sa kanila. O parang mangyayari, pag login mo, yung mga password, username mo, na itatype mo, nakikita nila. Lumalabas doon sa kanila. So, ganun yung nangyayari ngayon, na nakatago lang sa QR code. Pero ano pa siya,
mga virus pa rin siyang considered. So ito naman, may dalawang possibilities. No? Pagka pinuntahan mo kasi yung pag-scan mo ng QR code, automatic na pupunta siya doon sa website na most of the time mimicking legitimate websites with the intention of stealing the information or login credentials of the users or bank accounts of the users. Meron namang ibang websites na meron silang tinatawag na automated malware download and install. Wala nang human intervention. Pagka yung browser mo or yung phone mo nag-visit dito sa website na to, automatically a malware is downloaded into your gadget and the malware will activate or will install itself. So yun, ano pa rin siya mga virus pa rin siya na nakatago sa QR code na. Walang pinagkaiba yan sa mga link na ginagawa, yung mga link na kiniklik natin tapos i-redirect tayo sa ibang website, no? Pero akala mo parehong-pareho ng halimbawa ng GCash, Paymaya or ng mga BDO, diba? Pero kung bubusisiin mo, makikita mo yung mismong mga letter na nakasulat, nag-iiba yan. Okay? Mag-iiba yan. Katulad ng example, yung Paymaya naging Pamaya, parang ganon. So, yun yung mga nakasulat doon sa yung URL, okay, yan, yung kanyang URL na yan, yung nakikita nyo, may mga letters dyan or may mga pangalan, di ba? So, normally, naka-embed dyan yung pangalan ng company like BDO, Paymaya, or GCash. Normally, nirarumble nila yan. Okay, nirarumble nila yan to mimic yung website. Pero ang mga nakasulat or yung mismong name ng site is nirarumble nila. Okay? Para magkaroon ng difference, para hindi ka talaga pumunta sa main website. Yung pangalan na ilalagay nila na yan, nakakonect yan sa kanila, para sa kanila pumunta. But the whole program, maaaring kinopya nila yan, then they injected a few program na pupunta sa kanila instead doon sa talagang legit na website. So, ganun yung ginagawa ng mga gumagawa ng kalokohan na yan, na itinatago lang nila doon sa QR code. So, yung QR code na yan, yun yung magpapabilis ng ginagawa nilang pangloloko. Okay? So, dapat maging mapanuri talaga tayo. Hindi lang tayo basta titingin doon sa QR code. Oras na pinasok natin yung nag-scan tayo, pumunta tayo sa isang website, at least basic knowledge magkaroon tayo. Okay? As far as I can understand, normally, naka-specify doon sa URL yung name ng certain company. Yung name ng certain payment online, mga ganyan. Okay, yung GCash. Nakasulat talaga yung word na GCash. Okay, yung YouTube. Okay? Kung titingnan ninyo, katulad ng example na yan, itong channel ko, naka-specify na YouTube siya. Okay? Yung iba, nirarumble nila yan na ang magiging purpose nun, papasok doon sa kanila. Okay? Pwedeng YouTube pa rin yan, pero iba ng spelling, iba ng letter, mga something na ganon. Legitimate website eh. Tingnan niya talaga yung nakasulat doon sa URL sa taas. Kasi minsan, yung letter I, gagawin lang nilang number 1. Papalit-palitan nila yung na bagay doon. Pag-iiba na siya. Oo. Parang yung recently na nangyari na scam na ginamit po yung Paymaya account, ano? Parang ganyan yung nangyari. Doon sa URL, parang pag tinignan mong maigi, hindi pala Paymaya yung lumalabas, kundi Payamaya. Could you tell us further, sir, tungkol po dito? Kasi meron din yatang mga kapatid natin ang nabiktima po nitong phishing naman na ito. Well, yun na nga ang root. Kung titingnan kasi natin dito, Mr. So, ito, yan, yung mga yan. Yung sinasabi, ito.
Yung mga yan, yung sinasabi dyan nitong si DJ Chacha at saka nitong kanyang guest, na yung nakikita ninyo yung, di ba, may search bar. So based doon sa search bar na nilagay ko, di ba, ayan, nakikita ninyo na katulad niyan, YouTube. So sinearch ko yung YouTube, ang nakita ninyo is doon sa URL, ayan, is nakikita nyo yung YouTube. So, isa po yan sa sign. Okay? These are the basic information na isi-share ko lang sa inyo. So, isa po yan sa mga sign na ang binibisitan yung website is totoo. Okay? This is another one naman. Okay? Yan, Paymaya. So, kung titignan nyo, nag-search ako ng Paymaya, yun yung lumabas. Diba? Makikita nyo sa URL, merong Paymaya. So, ito rin yung sinasabi ni DJ Chacha sa case ng Paymaya na ang naging nung chinek, yung URL is Payamaya. Okay? So, yun yung sinasabi kong binabago ng mga hacker or scammer na pagka yun yung nakalagay, instead of going to Paymaya, mapupunta yan dyan sa ginamitan nila ng Payamaya. Okay, yan yung site naman nila. Doon papasok yan, doon magpa-process yung transaction. So, how they are doing this is through manipulating the program or the script or yung mga program na nakikita nila. So, they have this knowledge on how to play around with those programs. Okay, may mga certain commands sila dyan na dinadagdag para instead of going doon sa website ng legit, mapupunta sa kanila yon. Okay? Mayroon sila mga tinatawag na mga firewalls para ma-penetrate yung mga yan or something na mga nababypass nila yung mga antivirus para mapasok nila. Okay? So, the basic is yan, mga ganyan. Yung mga nakikita nyo yan, yung mga sinearch ko na yan at nakita nyo yung mga URL, dapat ganyan. Okay? Ganyan yung lalabas. So, these are the basic way of checking. Okay? Ngayon, if na-check nyo at hindi nyo nakita yung mga ganyan, okay, be alert. Okay, ask somebody or ask someone na pwedeng tumulong sa inyo. So, same thing doon sa mga website. So, dapat maging mapanuri tayo sa mga ganun. Well, it takes a bit of basic knowledge sa mga ganung bagay. And we need to be alert on this kind. Kasi, yun diba? Technology is evolving. So, tayo, yung mga kaalaman natin, dapat mag-evolve din. Huwag tayong masyadong umasa sa kung ano lang yung nakikita natin. Dahil marami ang nagiging mahusay sa pangloloko through technology. Diba? So, kung ikaw yung taong ayaw mo ng pila, ayaw mong magtagal sa pilahan, ayaw mo nung naghihintay, then you will end up using online transaction dahil mabilis. Pero kapag ginawa mo yon, make sure na alam mo yung mga consequences and at least yung nga basic knowledge nung nangyayari sa online payment or online world or online transaction. Okay, so yung pinakita na yan ni-explain nitong guest ni DJ Chacha is it's all about how to prevent also, and one of that is to make sure at least basic knowledge on how to check URL, how to check yung mga website, diba? If it involves yung pagkikiin nyo ng inyong mga username, password, make sure to double check it. Okay? Double check nyo yung mga pangalan sa website. Doon sa URL, i-check ninyo. Kung kayo'y pupunta sa BDO site, normally naka-specify yung BDO mismo. Same thing sa mga online payment na yan, naka-specify po yan doon sa URL na yan. So, I hope I shared something na kahit konti, basic kumbaga, na makakatulong sa atin. So, another form of scamming is dong squishing. Okay, using QR code.
Alright, so hanggang dito na lamang po at maraming salamat.